Ang kwento ay nagsisimula habang ang sugatang bida na si Ian ay nakatayo sa gilid ng isang bangin, sinisisi niya ang sarili sa pagiging mahina subalit nakakaramdam ng ginhawa sa pag-alam na ito na ang kanyang katapusan. Tumalon si Ian mula sa bangin at iniisip kung may saysay ba ang pagiging buhay niya sa simula pa lang. Sa huli ay hindi niya nagawang makamit ang kahit isang bagay at ngayon natapos na ang lahat at sa kanyang huling sandali, napagtanto ni Ian kung gaano siya pinahirapan ng iba at kung paanong ang buhay niya ang pinakamasama. Tinuring siya ng mga tao na parang basura at ngayon ay lilisan siya na parang basurang itinapon. Ilang sandali bago ito may isang mandirigma ang nakikipaglaban sa higanteng halimaw na daga at magaling niyang nilabanan ito, pero nawalan siya ng pasensya dahil matagal matapos ang kasamahan niyang babae sa pagbuo ng kanyang incantation. Sa wakas ay natapos din niya ang kanyang incantation at nagbitaw ng isang makapangyarihang fireball na ganap na nagpasiklab sa halimaw. Pagkatapos nito ay tinawag ng mandirigma ang basuriro ng kanilang grupo at dito makikita na si Ian iyon. Sinubukan ni Ian na sabihin sa lalaki na hindi basuriro ang pangalan niya kaso nadapa siya at pinagtawanan siya ng mga kasamahan niya dahil sa pagiging inutil. Sabi ng mangkukulam na dapat maawa na lang sila kay Ian dahil ang basuriro ay hindi kabilang sa mataas na antas ng trabaho gaya nila, sa halip isa siyang mababang uri lamang at humingi ng paumanhin si Ian dahil sa kanyang pagkadapa. Sinisisi ang bigat ng lahat ng dala niya kaso sinigawan siya ng mandirigmang si Zoid na magmadali at suriin ang halimaw. Ang trabaho ni Ian ay ang pagiging appraiser na isang mababang uri ng trabaho sa mundong ito. Sa mundong ito ang Diyosa ng Liwanag ang nagbibigay ng trabaho sa pagsilang ng isang tao at ang Diyosa ng Kadiliman ang nagbibigay ng kakayahan sa pamamagitan ng pagsasanay. May tatlong antas ng trabaho sa mundong ito. Ang pinakamataas ay ang bihirang uri na kinabibilangan ng mga mayayamang mangangalakal at mga magagaling na militar. Ang gitnang antas naman ay binubuo ng mga mandirigma at mangkukulam. Iba pang maaaring lumaban na tulad ng mga kasamahan ni Ian na sina Zoid at Jolene. Ang pinakamababa ay ang mga mababang uri tulad ng mga magsasaka at tagapagsuri gaya ni Ian at sa kaso ni Ian, ay maaga niyang nawala ang kanyang mga magulang kaya hindi niya na ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Dahil dito ay pinili niyang maging isang adventurer na nangangarap yumaman kaso hindi naging ayon sa plano ang lahat. Ginamit ni Ian ang kanyang kakayahan at nalaman na ang halimaw ay may pinakamababang antas ng rarity at ito ay F rank, pero ang ngipin nito ay may D rank at hindi maalis ni Ian ang ngipin kaya humingi siya ng tulong kay Zoid subalit ininsulto siya nito at sinabing hindi siya kailanman hahawak ng maruming daga. Sinabihan siya ni Jolene na ang paghawak ng basura ay trabaho ng isang basuriro at pinukol pa ni Zoid si Ian ng bato at mas lalong nainis nang tumingin ng masama si Ian sa kanya. Tinadyakan siya ni Zoid at pinaalalahanan ni Jolene na pinoprotektahan nila siya, kaya dapat siyang magpasalamat. Walang magawa si Ian kundi humingi ng paumanhin at alam niyang hindi patas ang mundong ito, kaya't nagpatuloy na lang siya sa trabaho at habang ginagawa niya ang kanyang trabaho ay patuloy siyang iniinsulto ng kanyang mga kasama. Nandidiri si Jolene sa ginagawa niya at hindi sila makapaniwala kung gaano kasagwang trabaho ang appraisal. Halos hindi nila kayanin panoorin si Ian na kailangang ipasok ang kanyang kamay sa bibig ng daga at walang magawa si Ian kundi sumang-ayon sa kanila dahil ang tanging alam niyang gawin ay maghanap at magkuha ng mga materyales mula sa mga halimaw. Para bang naghahalongkat siya sa tambak ng basura at dinagdagan pa ni Zoid ang kanyang pang-iinsulto, sinasabi na ang dahilan lang kung bakit kasama si Ian sa kanilang grupo ay dahil ayaw ni Zoid na maglagay ng mga nakakadiring bahagi ng halimaw sa kanyang mahiwagang bag. Tinawag nilang muli si Ian na tagapulot ng basura at sinabihan siyang bilisan upang makapagpatuloy sila sa kanilang misyon. Ginawa ni Ian ang sinabi nila dahil wala siyang ibang magawa kundi magtiis at ang tanging paraan para mabuhay siya sa mundong ito ay gawin ang kanyang trabaho at ito ang paghahalongkat sa basura. Ilang sandali pa ay hindi makapaniwala si Zoid sa kanilang swerte nang makita nila ang bangkay ng isang hellhound. Pinapapunta ni Zoid ang tagapulot ng basura para maghanap ng mga bahagi nito kaso nag-alangan si Ian at ayon sa impormasyon mula sa guild, hindi dapat naruroon ang ganitong uri ng halimaw sa dungeon na ito. Siyempre sinabihan lang siya ni Zoid na gawin ang kanyang trabaho, pinag-usapan pa ng dalawang walang pakialam na kasamahan kung ano ang gagawin nila sa pera mula sa mga bahagi ng hellhound. Nalaman ni Ian sa kanyang pagsusuri na ang mga bahagi ng hellhound ay may B rarity. Kaya't sinimulan niyang kunin ang mga ito at kahit pagaano ito kadiri para sa kanya ay bigla na lang napansin ni Zoe na may isa pang hellhound sa malapit, kaya tuwang-tuwa niyang sinabihan si Ian na gawin din iyon at nagulat si Ian sa takot,
dahil mas matalino siya kaysa kay Zoe at napansin niyang may kakaiba. Ayon sa mapa mula sa guild ay dapat ay may iisang pasilyo lamang doon at hindi pinansin ni Zoe ang kanyang sinabi. Sinasabing mali lang ang mapa kaso iniisip ni Ian na isa itong napakadelikado na senyales at iginiit niyang umalis na sila. Wala namang pakialam si Zoe sa opinyon niya at sinabihan si Ian na umalis na lang mag-isa kung ayaw niya. Naiinis na si Zoe sa pagkontra ni Ian kaya binabantaan niya itong tatanggalin sa grupo kung hindi susunod at sinabi pa ni Zoe na hindi niya babayaran si Ian para sa kanyang trabaho at binigyan siya ng isang huling pagkakataon para magbago ng isip. Nasa napakahirap na sitwasyon si Ian dahil kaunti lang ang mga grupo na tatanggap ng isang tulad niya na may trabaho na walang halaga. Ang pagiging bahagi ng grupo ni Zoe ang tanging paraan para mabuhay siya kaya't wala siyang nagawa kundi sumunod. Galit na galit si Ian ngunit alam niyang hindi patas ang buhay at ilang sandali pa ay lalo pang natuwa si Zoe nang makakita sila ng maraming patay na hellhounds. Kaso lalo namang nag-alala si Ian at iniisip kung ano ang posibleng nakapatay sa mga mataas na antas na halimaw na ito, kung ibang mga adventurer ang pumatay sa kanila ay dapat sana ay kinuha na nila ang mga materyales mula sa mga bangkay. Hindi interesado si Zoe na gamitin ang kanyang utak ngunit si Ian ay natakot nang makita niya na may ilang buhay na hellhound na biglang lumitaw, sa wakas ay napagtanto ng mga kasamahan niyang mapang asar na nasa malaking panganib sila. Napagpasyahan ni Ian na ang mga hellhound ay tila nag-agawan lamang ng pagkain kaya naroon ang buong grupo ng mga halimaw, nag-alinlangan si Jolene kung kaya nilang talunin ang kahit isa sa mga halimaw na ito, kaya napagdesisyonan nilang tumakbo na lang kaso parang imposible rin ang pagtakas at doon na nagkaroon si Zoe ng masamang plano. Sa kanyang masamang intensyon sinabi niya kay Jolene na gamitin ang isang paralyzing spell kay Ian at natakot si Ian kaso pumayag si Jolene, humingi siya ng paumanhin kay Ian at sinasabing hindi pa siya handang mamatay, ginamit niya ang spell at pinaparalisa ang ating bida. Ipinaliwanag niya na kung papalarin si Ian baka mawala agad ang epekto ng paralysis at baka magawa pa niyang makatakas bago siya wasakin ng kalaban. Sinampal ni Zoe ang paa niya kay Ian at sinabing handa na ang hapunan para sa mga halimaw. Walang nagawa si Ian kundi harapin ang takot habang nagpapaalam ang kanyang mga kasamahan at iniwan siyang mag-isa. Halos hindi niya mabigkas ang mga salita habang nagmamakaawa ng tulong. Kaso huli na ang lahat at dumagsa ang mga hellhound kay Ian at sinimulang lapain siya. Sa kabutihang palad dahil sa matinding sakit ay nawala ang epekto ng paralysis at nakuha ni Ian ang lakas na ipagtanggol ang sarili, habang naghahagis siya ng kanyang bag na laglag ang lahat ng mansanas na dala niya at pansamantala nitong inabala ang mga halimaw, na nagbigay sa kanya ng sapat na oras para makatakas. Napipilay na tumakbo si Ian ng mabilis hanggat kaya niya kaso laking takot niya nang makita niyang hinaharangan ng kanyang mga traidor na kasamahan ang labasan, pinagtaksilan siya at sinadyang ikulong sa dungeon at sa kabutihang palad ay may isa pang pasilyo. Sa kasamaang palad ito'y nagtatapos lamang sa isang bangin at naririnig niya ang mga hellhound na papalapit kaya't malinaw na hindi siya maaaring bumalik. Ang pagpili ng landas niya ay nangangahulugang pagtalon sa bangin para sa kanyang kamatayan, habang ang pagbalik naman ay nangangahulugang lapain siyang buhay ng mga halimaw. Walang nagawa si Ian kundi tumawa sa kanyang nakakaawang kalagayan na kinailangan niyang gumawa ng nakakatakot na desisyon, sinisi niya ang kanyang kapanganakan bilang isang walang kwentang tagasuri at naging adventurer siya sa pag-asang mabago ang kanyang buhay, ngunit nauwi lamang siya sa pagiging tampulan ng panunuya. Yumukod si Ian sa mga tumutuligsa sa kanya subalit sa huli ay iniwan pa rin siya. Muli niyang sinisi ang kanyang walang kwentang kakayahang magsuri pero nagsimula siyang magtanong kung ito nga ba talaga ang dahilan. Biglang sa isang sandali ng kaliwanagan ay napagtanto ni Ian na siya pala ang tunay na may kasalanan, sinisi niya ang lahat sa kanyang trabaho at tumakbo palayo habang nililimitahan ang kanyang sarili at sa kasamaang palad, huli na ang lahat kaso napagtanto ni Ian na lahat ng ito ay kasalanan niya dahil sa kanyang kahinaan. Tumalon si Ian sa bangin at narinig natin ang kanyang sinabi sa simula at tinrato siya na parang basura, at ngayon ay mamamatay siya na parang basura at ilang sandali pa, natagpuan si Ian na walang malay sa isang kakaibang lugar at isang misteryosong babae ang lumapit sa kanya. Hinalikan siya nito sa noo at nagising siya pagkatapos ng ilang saglit at gulat na gulat si Ian nang malaman niyang buhay pa siya at ang lahat ng kanyang sugat ay gumaling. Muling napahanga siya nang makita ang isang napakalaking puno na napapalibutan ng mga higanteng pader ng tubig. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagsusuri sa isang patak na nahulog mula sa puno,
Labis na nagulat si Ian sa resulta ng pagsusuri at ang patak ay nagmula sa World Tree. Ayon sa alam at matagal ng panahon ang nakalipas nang ang mundo ay nagkaroon ng iisang World Tree na nagbigay ng mahika sa mga tao. Gumagamit ang mga tao ng mana mula sa atmosfera at pinoproseso ito sa loob ng kanilang katawan at ang puno na responsable para sa mana ay ang World Tree. Sinasabi na matagal na itong natuyo pero walang makapagpaliwanag kung paano nanatili ang mana at pinaniniwalaan ng mga henyo na maaaring may iba pang mga World Tree, ngunit kahit na siniyasat ang bawat sulok ng mundo ay wala pang natagpuan at may katwiran ito, dahil walang mag-iisip na maghanap sa kailaliman ng isang random na dungeon. Alam ni Ian na ang puno ang nagligtas sa kanya kaya't nagpasalamat siya dito kaso bigla siyang nakarinig ng boses sa paligid. Walang tao o halimaw sa paligid kaya't binaliwala niya ito at nagulat siya na walang mga halimaw sa lugar. Naiwan si Ian na mag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin dahil tiyak siyang hindi siya tutulungan ng mga traidor niyang kasamahan at wala rin siyang pagkain. Walang ibang paraan kundi magpatuloy kaya't nagpasalamat siya sa puno sa huling pagkakataon bago umalis. Habang papalayo si Ian ay muli nating nakita ang misteryosong babae mula kanina at nag-aalala siya para kay Ian at maliwanag na hindi ito bahagi ng mapa mula sa guild, kaya natatakot si Ian na may mas malalakas na halimaw kaysa sa mga hellhound na maaaring nasa paligid. Bagamat muntik na siyang mapahamak ng mga hellhound at wala siyang magawa kundi magpatuloy at ang halos pagkamatay niya ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay, nangako siya na hinding-hindi na niya lilimitahan ang kanyang sarili muli. Hawak ang isang bato bilang sandata ay nagpatuloy si Ian sa paglalakad sa dungeon at nagulat siya na walang halimaw sa paligid, bagamat nakakagaan ng loob ito at ang tanging natitira na lang ay hanapin ang daan palabas, ngunit sa kasamaang palad ay nagsisimula pa lang ang bangungot. Isang nilalang ang biglang tumaga sa kanyang tainga na nagdulot ng matinding sakit at pilit niyang kinuha ang kanyang tainga, pero nasugatan muli siya at naputol ang ilan niyang daliri at ginamit ni Ian ang kanyang appraisal skill upang malaman ang tungkol sa umaatake sa kanya, at laking gulat niya nang matuklasan na ito ay isang S-rank gremlin. Agad siyang nilapastangan ng halimaw at naalala ni Ian na kahit kaya niyang malaman ang antas ng kanyang kalaban, hindi ibig sabihin ay kaya niya itong harapin at sinubukan ni Ian na tumakas pero nasa kamay siya ng halimaw. Papalapit na ang gremlin upang tapusin ang kanyang buhay kaso nagulat si Ian nang bigla itong tumigil at nagsimulang manginig sa takot. Agad na nilamon ng takot si Ian nang makita niyang ang S-rank gremlin ay lubos na dinurog at laking gulat niya nang makita ang isang S-rank death bear na biglang lumitaw. Ang mabangis na hayop ay agad na sumugod at sinira ang mukha ni Ian at nawasak ang isa niyang mata. Sinimulan siyang durugan ng oso kaya tuluyang sumuko si Ian at handa na para sa kamatayan. Kaso biglang lumitaw ang isang misteryosong bata upang iligtas siya at nagreklamo ang bata tungkol sa isang babae na nagmakaawang iligtas si Ian, ngunit sinabi niya kay Ian na huwag magkamali ng akala at hindi niya ginagawa ito para sa kanya. Nawala ang malay ni Ian at nang magising siya ay napansin niyang napalitan na ang kanyang nasirang mata, nasa tabi muli siya ng World Tree at muli siyang nagulat na ang lahat ng kanyang sugat ay gumaling, sa unang pagkakataon ay nakita ni Ian ang misteryosong babae. Napanganga siya sa kanyang kagandahan na inihalin tulad niya sa mga elf na nababasa sa mga kwentong bayan, ngumiti ang babae kay Ian na nagdulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.